Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 saga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa Miyerkules, Setyembre 3 na kita tuig 2025. Medyo nagapabilin ang galom sa aton mga kalangitan diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, pero nagpakita man gagina sa yaring adlaw. So hindi kita kasalig kay ang aton nga panyempo subong pabago-bago. Mas maayo gid nga magdala kita sang anuman nga panabon, kutong, salo, payo para nga hindi kita tamaan sa mga pagpanalithi nga atong nga na-experiensyahan, especially subo nga daw uso ang mga trangkaso nga niyo. Kaya mo ni Chimpo, expect mo gid ang paglain man kaysa sa pamatyagan tungod sa atong sinipabag-o nga panahon. Subong aga madamo kita sang talalupang doon nga mga balita para sa inyo. Hapon nga adlaw nagpatigayon sang inspeksyon ang aton siniyang alkalde si Mayor Raisa Treñas. Naupod kay Mayor Sofronio Fusin sa Oton ang mga flood control projects diri sa may diri sa mga areas ng Batiano River na ginausisa ang estado, sitwasyon sa mga proyekto dito part ini sang mando. Subong mo nasyonal ni nga mando sa aton sini nga presidente nga i-revisit, i-reviewhon, i-audit ang madamo ang mga flood control projects dito sa may syudad sang Iloilo. Dito magsala daw ka 2 ka 3 na mag-inspeksyon mo ang city government. Kaupod sa Obo City Engineer's Office. Ito hapon si Mayor Treñas nagupod gid kag si Mayor Fusin sang Oton. Dito naman niya sa may area sang Buhon. Ito grabe gid ang epekto na sang pagbinaha-baha sa mga nagliligad nga binulan. Makon mo kuno 4 ka adlaw ang naglawig agud mag-subside ang tubig dira sa may banwa sang Oton. Kaya ang ginahimo sa DPWH sa interview ta kay Director Joel Impenco, kung mayara sing reklamo sa sumbungan ng Pangulo, automatic gina-check ina dayon. Wala na ginapadugayan kay after sang inspection, mapalabot sa ila ang mga recommendation, ginapasubmit ina dayon sa national o kung central office ng DPWH. Kagi-assess, kagi-evaluate na dito. Ti karon kung may kapalpakan na madiskubrihan, automatic igapatawag ang district engineer na assign sa ang sina nga mga proyekto. Balaan nyo naman to ang nanging mando ni Secretary Dizon sa Subong na timiyara sing pagluwas sa lifestyle check. Mayara pa sang
courtesy resignation kinapangayuan sang courtesy resignation ang iban nga mga empleyado hindi makatusang Department of Public Works and Highways kay lauman dari posible revamp o kon reshuffling sang mga opisyal sang Department of Public Works and Highways. Bantayan nato ng dugang sila ang mga development kay bati ko boss ko no may ara pagit nga inspeksyon mo diri sa may syudad sang Iloilo. Ambot kung diin nga lugar, ginahulat pa ina kung diin nga mga projects. Ang subject sa inspeksyon sa buwas yang adlaw. Sa tiyak na bahin, ang ining mga kwanla, mga graba, ang mga lahar nga naghalin sa Mount Canlaon, kaya ka pila man ni Lawig Alboruto ni Canlaon sa naglikan, ito ka pilagin maglupok sa isa ka tuig. After nga maglupok ina, ang mga ginabuga sinadara ng mga lahar ginaanod sang tubig nagikan sa bukid ito nagatambak ina sa idalom kaluluoy itong mga areas nga malapit sa mga waterways abino tidira na nagapundo pukuntan awon ta ang quality sang sining mga balas abi kag lahar kita nyo na sa picture tao grabe ning quality kung ipanambak mo ni tama ni kasulit kaya ang gagwa sini daw ang quality daw spalto. Ikaroon kay nagbarain siya sa pila ka mga alagyan sang tubig, nagresulta sa pagbaha sa pila ka mga areas, no? Especially sa idalom sang Canlaon. Ibaloon ta kay plano sini kuno sa iluhon. Ti siguro hindi ni basta-basta nga obra kay magsaylo kasang mga nagbarami nga graba, toniladas dani mo. Kinahanglan mo ni backhoe, truck, siguro 24-hour operation kung may ginalagas ka na target kay kabudlay nga tipunon mo na sila nor alam mo abi ano mo na i-bulldoson mo tumpukan mo dati gaulan-ulan sin pusubon pag tumpok mo da karon hindi mo na mahakot naptahon naman na sang tubig malapor sila balik ka naman sa umpisa back to zero ka ibalon ta sa report ni JP Herbas anong status ng sining pang transfer nila no sang sining lahar dito sa may idalom sang Canlaon tani no si Canlaon magano na maggaganaga ng iya sini nga pagbuga iti daw nagtahaw naman mga wala ibalawon ta sa detalye sang balita ni JP Herbas. JP, good morning. Good morning, Jen. Ginalauman nga masolusyonan na ang pagbaha sa pila ka mga area sa banwa sa Castillana nga isa sa mga ginaproblema karon sang lokal nga panguluhan ini matapos nga formal na ginsiguran ng pagsaylo sa Negros Occidental Provincial Government sa mga lahar halin sa Bulkan Canlaon nga natipon sa bahin sa Tamboron Creek sa Barangay Biak na Bato kaga ini ang pag-asaylohon dyan sa Mount Canlaon Natural Park Compound nga nahamtang naman sa Barangay Kabagnaan sa nasambit iya nga banwa. Ang ining pagtipon sa lahar dyan sa Tamboron Creek amo ang ginatudlo nga mayor nga kabangdanan sa pagbaha sa mga area sining karon lang sa interview sa Radyo Pilipinas kaya lakas sila na MDRM Officer John B.F. Diaz sining karon lang ang ining pagtipon sa lahar abidjen ang nagigrason para ma-redirect ang ilig sang tubig ang sabtuan ay nagdirekta sa bahin sa Tamboron Creek tungod sa pagpuno na sa mga lahar nagpangita ini sang paagi nga makalusot ang problema kay ang ginalut sang isang sining tubig ang mga kabalayan naman sa Barangay Biak na Bato kaga ginalauman dyan no nga ang ining proyekto ang magahatag ko na ining efforts ang atong sinig Negros Occidental Provincial Government will immediately answer sa siniyang problema. Kaga bilang aksyon, ang provincial government dyan nagpadala na sa backhoe, dump trucks, kag engineering team para nga mag-ubra sa nagakaigo nga proseso. Isa man dyan sa ginpalabot nga concern sa atong sinig paghinon-anon sa lakas sila na MDRU kung ba hindi insigida nga napangkalkal o kung napangkuha ang mga lahar nga natipon sa nasabit nga Tamborong Creek tungod sa ang ining nga area kabahin sa Mount Canlaon Natural Park kag may mga certain provision bigyan no nga ginalimit ang National Integrated Protected Area System o kung NIPAS Act. So bawal tandugon nga hindi nga without the consultation coming from our concerned agencies. So timing lang sa ligad nga Lunes, ginpalabot ni Sir John B.F. Diaz sa aton nga
as much as they want no nga masolusyonan ang problema, limitado na ang ila sining resources, kulang ng ila sining nga budget, kag nagpangabay sila sa bulig sa ibang ahensya ng gobyerno, including the Negros Occidental Provincial Government, kag sa amuman nga adlaw dyan, ginapalapot o kung ginanunsyo sa Panguluhang Provincial sa Negros Occidental ang ini nga plano. Ti kung tanawon mo sa mga litrato, tadagin kapulan gid sa sang lahar ang gamay-gamay ang daan ng buho ya. Tapos tito nilada sang lahar ang nagtabon, ang nagkapol sa alagyan sang tubig. Ti kung tanawon naton ang lutak ya mahumok na mo. Ang excavator na ya mahapos na mag-dredge no. Pero kung lahar kitaan mo gid nga daw ang lahar babasa gani isang ulan daw simento gid. Medyo ang efforts ini sa pagkalkal kag sa pag-dredge ang sining mga areas nga naapektuhan medyo gid man no, hard labor gid man, although may mga equipments kita pero doktoro trabaho so abi no amo ning makita naton ti laban sini damo ni isang gusto damo ni isang gusto nga maka kuha sang siniman nga lahar pwede sila garo kabulig dai kung i-allow sila kag ang sapayan sang LGU sa provincial government sa Negros na tagaan nila guro clearances kaya hindi mo ginawa matandog kung natural park siya, damo permits na i-comply. Di mas mayo siguro mahangpan mo na sa mga opisyal dala kung paano i-fast track ini kaya hindi ka na nakahunat pa kung sinimana pa na mapirmahan. Ang baha ya kagang ulan daan, wala pili. Plus pa, nati ang flood control investigation, masulod man ni Gapon ang waterways ngini. Sa pag-imbestiga sa mga flood control project, hindi ka ni kasiling graduate na sa summer season ko lang ni kalkalon. Kay subong sige pa ang pag-ulan. Di subong nga panugod pa lang dyan ang tigulula, ginalauman naton sa mga sulod ginadlaw, posible pa ang mga madamo nga pag-ulan, especially mga gina-forecast nga mild La Nina ang aton sining DOST Pag-asa. Madamong salamat, Jape, sa imong balita. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang nakitaan ko ang quality sang lahar. Doon nakitaan ko tama ni Guro ka nami nga material. Panambak mo ni sa mga may pinangnan mo filingan ng mga areas. Katigas ni isang iyang component mo. Halin ini sa bulkan. Ang laway. Hindi ko magbara ni sa waterways na to no, sa mga taytay kilid sang Suba Creek, budlay ni kwaon matiga, masaka ginigawa ang buta, hindi mapunggan. Maburo budlay ini kalkalon tong turutiga. Kaya muna delikado, peligroso sa mga pamalay, komunidad, malapit sa kilid sang kasubaan ni ginagyan sa aton sining mga tubig. Halin sa ibabaw sang bukid. Ang imong isupa, malapor sila na ang dulan ko inday. Kay galing akong Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:45 sa aga. Halin sa update sa kanlaon, makadto kita na sa mga festivals nga ginalauman nga igapatigayon subo nga bulan sang Setyembre. Damo na sa mga activity ba sa sumugod nga gani ang Bermans Mall. Damo na sa mga activity ang aton mga kulturan. Balanta nga kung ano ka heavy sa inyo sining sa inyo sininga life, especially sa trabaho, sa mga issues ninyo na pamatian ta. Stressful mo nag-isa mo, pero kung maka-attend ka sa mga festivals, ano ka lagaw-lagaw, doon ng libog mo bula. Doon mo murong mag-an man mo paminsaron. Tapos, makapaliwa-liwa ka. Hindi man all the time, di-absorb mo ang mga negativity sa mga patian mo kung makita mo sa aton society, sa politika, kag kung ano pa. Hibalayon ta sa balita ni Hope Turuchante, ano ba lang mga festivals na pwede naton mabutang, malakip sa aton nga mga kalendaryo kag schedule, especially subong nga nagsugod na ang bare months. Good morning, Ma'am Hope. Yes, Jen, maayong aga kada bulan sang Setyembre ginasaulog ang Tourism Month. Tion ini no agud sa ulugon ang manggaranon nga panublion natural nga wonders no sa pungsod Pilipinas kag maduagon nga komunidad sa kada rehiyon. So nakalinya sa selebrasyon ang pag-ihiwat no sa mga festivals nga wala lang nakaganyat sa mga bisita but also nagapakita man no sang kinaiya o kon unique nga mga story sa kada banwa o kon syudad. Diri sa
Western Visayas and also sa Negros Occidental Gen may mga pila ka mga festivals nga lauman for the month of September. Ano bala ini nga mga local festivals? So sandig sa listahan sa Department of Tourism Western Visayas, masaksihan sa September 4 to 7 ang Dragon Fruit Festival sa probinsya sang Guimaras. O, di ba? Lapit na lang gid, no? Kay September 3 na kita. 4, boss. Ano eh? Yes, buwas na ini nga adlaw, September 4 to 7 ang Dragon Fruit Festival sa province of Guimaras. Also the Buy Luganay Festival sa Banwasang Ibisan, Capiz sa September 5 to 10. Ang Tambobo Festival sa Banwasang Ahoy sa probinsya sang Iloilo sa September 6 to 10. Hiwaton ang Pasalamat Festival sa September 14 to 22 sa may Dao, Capiz naman iniya Geno, and also ang Hablon Festival sa September 16 to 22 sa Banwasang Miagao, Iloilo, kag Patabang Festival sa Tapas, Capiz sa September 21 to September 30. Sa Negros Occidental naman Jen, may duha no kabalantayan ini ang Minuluahan Festival sa Talisay sa September 5 to 10 kag ang 25th Provincial Tourism Week nga nakatalana sa September 15 to 20 nga pangunahan sa Negros Occidental Provincial Government. O di ba siksik no ang mga festival para sa bulan sang Setyembre diri sa isa sang Panay kag Negros Occidental. So wala tuo Jen ang mga festivals or local festivities fiesta no diri sa Western Visayas gani pwede gid i-plot sa aton nga mga kauturan ng ilang nga bakasyon o kon travel no kag isalot sa ila itinerary ining padulong sa mga festivals kay para ma-experience Manila ang festival sa mga nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad nga aton nga na-mention. Pili lang sila to pa damo-damo gid kag nagadinungan duman no. Correct. Promote naton ang local tourism, hindi mo na kinanglan magtama pakalayo kag mabuhi-buhi man ang turismo sa mga kabanwahanan no. Ano gid ang ma-recommend mo sa ila Ma'am Hope abi no? Nga nami kadtuan kung gusto mo healthy. Dragon fruit. Guimaras. Lapit na tabok isa ka ride. Duwa abi no sakay ka sa motorbangka para tabok sa may Guimaras ti damo tuguro sa Dragon Fruit nami man nakadtuan. May ari pag kita Dragon Boat Festival may diri man sa Iloilo City sa weekend man. And also Jen, no, kung gusto naman nila yung fabric, kag gusto nila mahilig sila yung sa fashion, i-try nila ang Hablon Festival sa Banwasang Miagao nga nakatalana no sa September 16 to 22. May tempo pa para man magpreparar sang ilaman nga mga side itineraries no maliban sa Miagao or Hablon Festival dira sa Banwasang Miagao kay pwede Manila itilawan no ang iban pa nga mga pagkaon sa banwa, kadtuan ang pamosong simbahan sang Miagao no. So kumbaga all in one na ina Jen in one municipality. Ang magid kay usually magkadto ka sa halimbawa isa ka banwa, package nila na dapat mangkot ginang turista. Ano pagid ang nalagawan malapit sa Miagao. Hindi lang Miagao kundi bilog ng First District, may ano dira sa may neighboring towns no. Amo nga nasubong niya ang mindset sa aton ng mga turista kag hindi lang mga foreign tourists kundi local tourists gusto gid nila maglagaw kay kun tan-aw naton bala Ma'am Hope no sa sobra kakadamuon sang mga napaminsar sa aton mga kulturan ang travel kag spend time sa imo pamilya kag pagkadto sa mga lugar nga ma-refresh ka tama ka dako kag healthy gid sa aton nga mental health no isa ini sa nakitaan man naton nga manami nga programa sang Department of Tourism nga hindi man all the time tutok kadara sa mga bakitan mo sa TV, sa social media. Alain man kun ang mga festival, culture, nature, naga-speak man ina siya mo kag maka gininaya. Maka bulig sa aton sini nga mental health. So salamat gid Ma'am Hope kay at least balaan namon kun diin kami malagaw kag mi-schedule kami kung diin ta makadto mga madiskubrihan mo blamor ang culture ang mga festival kag ang mga performance kung may mga tribo-tribo da kasubong sang binagyan
ang vibes bala Ma'am Hope to positive, no? Need mo ina para nga tuguon kitita mo ka pa responsibility, no? Yes, actually, Jen, almost all municipalities or LGUs diri sa Western Visayas nagasaulog no sa Tourism Month. So even wala sang festival sa ila kabanwahanan, but still no may mga activities sila because so nga bulan sa Setyembre ang Department of Tourism and also ang mga municipal tourism offices, city tourism offices no sa Pungsod Pilipinas nagasaulog sang Tourism Month 2025 na may tema Tourism and Sustainable Transformation. Kung sa diin gina-underscore no ang vital roles ng tourism sa pag-foster sa inclusive growth samtang gina-embrace ang mga practices sa pag-safeguard o kung pagpangapin sa aton mga dunang manggad, culture, kag communities para sa mga future generations. Kung tanawon ta Ma'am Hope, ang festival ara na, ang lalagawan ara na. Butang ta may car ka, may pang travel ka, no? May nagbakal ka sa food. Ang imo na lang gid nga pangitaon kung sino ang updon mo. No? Yes. Pwede ang family mo, kabataan mo, or mga somebody nga close sa imo. Yes, Tama na siguro ka nani mag-travel ng Hope. Lain na lang damo ka, hindi nga isa ka lang kay hindi ka man maka-appreciate sang kaladtuan mo kung isa ka lang, no? At Jen, not necessarily nga iPhone 16 Pro Max ang imo nga cellphone sa pag-capture sa mga nagkalain-lain nga experience sa festivals, no, sa pagkaon nga imo gintilawan or gin-experience sa particular place nga ina, no? So for as long as happy ikaw, Saan ano ba na yung klase ka cellphone mo? Basta regardless. ang moments na way mong importante nga ma-capture mo. It's not about kung ano ang gadget ni ara ka, no? Amo na sila nila nga kita naga-memory banking kita. Kag ang mga festivals tama gid niya ka helpful kay nga makabulig ka na sa turismo, ang imo mental health and ang pag-learn mo sa culture sa isa ka lokal nga panguluhan, nagadugang ang imo nga ihibalo, ma-appreciate mo ang mga talents kag kung ano pa nga mga ginahimo sa mga LGUs ng sini nga mga festival. Madamo wing salamat Ma'am Hope sa imo sini nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa imo na Damo-damo kana sang lalagawan diri sa may Region 6 kung nakapili ka, no, sa sining mga gin-mention naton at tourism month subong yun ang imo nga muna yang nga kanami gid yang lagaw, especially nga makita ang nature culture sang tawo. Ang nature gin create na yan mo para sa tawo na una nga daan. Kung tanawon ta sa story of creation sa Bible, ang paghimo sang Ginoo sang kalibutan detail ginaya kaya nature ang mga kakahuyan, ang mga mountain, sky, amo sina gin-design nila sa aton sa mga creator para nga ma-appreciate naton kag ini siya makapaayo gid sa aton. Kaling kay ang tawo na lang na iyang naghimo complicated sa kalibutan nga sa subong sa investigasyon pa lang sang flood control malulupok ang ulo mo pinaminsar ay mamatian mo lang subong ang mga issues daw ma-stress ka na daw pwede lang nga malupad ka sa Mars kag dito ka mag-star mo ruon mo na lang para nga maka-escape ka sa mga amo sinibla. Ang tao nagakakapoy man, no? Ngati mabatian mo corruption, investigation, anomalya, supa malapor sila na ang dugan ko ang pagpangita sa hustisya nga hindi man mahatag kung kisa makasubong sina ng mga stressors ang aton sila nga kabuhi wala naton nga ina siya naga-apekto sa mental health sa aton nga mga kauturan daw nakapoy man na sila dirita sa tourism kabay pa nga pagi sa mga festivals maka-unwind ang atong mga kauturan kag mabuligan sila ma-appreciate nila kung ano ang mga dapat kag kung anong may ara kita nga kultura kag festival. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:56 na sa aga sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning kay Sir Milbert Balbua katanaw sa aton no kay Ma'am Mary Ann Arcanio Villanueva sa imo pag-ibig nag-upod sa aton sini nga pagpangalagad Sir Sherwin Marco Villa. Thank you gid sa inyo sini nga pag-upod kag pagpamati. Ako na gid lamang inyo alagad
Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Sa imo yuhok na tunay, tukhan ko sa imo na lupay. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Yes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 3.8 billion pesos na pondo ng Energy Department para sa taong 2026 tututok sa mas ligtas, abot kaya at matataging supply ng kuryente.